Ngayon, ako lagi kong binabanggit sa inyo, yung bansang Japan. Kasi napakaganda nilang pagtularan ng mga mabubuting mga pamamalakad. Tingnan ninyo, yung kanina yung sinasabing constitutional right, tama yun. Kung tayo, talagang bansa na sumusunod sa gumagalang sa konstitusyon, alam naman nating hindi. Hindi ba? Napakarami ritong pangyayari na hindi naman talaga ginalang yung mga batas dito lalo ng mga nasa gobyerno Mga kaibigan, hindi katulad sa Japan, tingnan ninyo yung state of emergency nila. Kakaibang kakaiba. Pero ipinakita sa mga video, may mga nagpo-post. Yung dating maraming tao, wala na Parang ghost town na rin talaga. Kasi alam nyo itong gabi natin dito na, sabi ko nga sa inyo, ako nagbibiyahe ako ng gabi. Wala kukonti sasakyan. Siguro yung mga nakakasabay ko, bukod sa kargamento ng mga pagkain yun, yung iba naman na mga maliliit na sasakyan, baka mga frontliner yan malamang mga frontliner ang iba dyan. Wala naman sigurong na-issuehan ng IATF-ID ng mga tsekwa, di ba? Ngayon, mga kaibigan, alam nyo sa Japan, pagdating ng alas 8 ng gabi, alas 9 ng gabi, yung biyahe ko nito yung biyahe natin ngayon, tignan nyo, subukan yung bumiyahe sa gabi, ganyan ang sitwasyon doon. Yun normal yun Hindi yun yung sanay na sila kasi ang tao ron, wala ka makikita standby. Sa Amerika, ganun din Baka nga sa Amerika, makakita ka pa niyan doon sa mga lugar na magugulo di ba? Pero sa Japan hindi, wala kang makikita. Basta kumagat ang dilim. Palungkot na ng palungkot ang dyan. Hindi katulad nung araw, talaga maraming mga bar dyan bukas May mga lugar sa Japan na talagang buhay na buhay ang gabi. Di ba? Dikit talaga mga club, mga bar. Isang buong building, lahat ng unit doon, puro bar yan. Ganyan sa Japan pero ngayon hindi na Nitong huli kami nakapunta wala na Bagsak na yung ekonomiya ng nightlife sa Japan. Mga kaibigan. Ngayon, pero ito, normal sa kanila yan Yung walang tao dahil tayo kasi nasanay lang na pakalat-kalat ang mga tao. Lalo na sa mga lugar na meron mga bar, di ba? Mga Malate, Makati, ganyan. Ang dami niyan, di ba? Hindi natutulog ang tao. Mga kaibigan. Pero hindi sa Japan, hindi ganyan ang makikita ninyo. Makikita mo lang maraming tao sa gabi, doon sa club yun. Punta ka sa club. Yun, may mga tao ron. Pero, sa lansangan, talagang yan ang normal. Ngayon, eto nga, pinakikita nila doon. Nagdeklara ng state of emergency. Pero, ino-observe ang batas. Kaya hindi makapagpatupad si Abe, yung kamukha dito. Meron ba silang checkpoint doon? Wala! Wala, bawal yun. Yung mga ibang gusto nilang ipatupad, hindi nila maipatupad. Mga kaibigan. Pero ang tao sumusunod. Bakit? Unang-una, ugali na nila yun Mga kaibigan Diba? At saka mga Hapon, mga sanay magtiis yan. Nakita ninyo, ilang mga sakuna ang dumating dyan, diba? Nakita natin lahat, tayo, mga naging saksi. Napapanood natin. Ang mga tao, nakita mo, pumipila, kahit na pumipila ka na, hindi mo alam kung may mabibili ka pa. At pagdating sa'yo, wala ka na palang bibilin, uuwi ka na lang ulit. Dito, di nagwala yan. Di ba?
Pinapilan nyo kami, tapos wala naman pala kayong tinda. O, pwede ba yung ganon? Sa Japan? Hindi. Hindi ginagawa ng tao doon yun. O kaya yung nakapila ka, unahan ka sa pila. Hindi. Oh. Ngayon, mga kaibigan, eto, kaya madalas, ginagamit ko silang halimbawa kasi marami silang magagandang dapat naman na tularan natin eh. Hindi lang gobyerno ang dapat tumulad sa kanila, kundi pati ang mga mamamayan. Dapat yun, symbiotic eh. Hindi pwedeng yung isa lang ang tutulad doon. Halimbawa, ikaw, gusto mo maging mabuting mamamayan, gayahin mo yung Hapon. Gusto ko maging mabuting mamamayan. Mabuti ba yung mamamayan ba yung mga nasa gobyerno? Hindi naman sila susunod doon sa pagiging mabuting mga public servant ng mga Hapon. Hindi ba? Ayaw nilang tularan yun. Kaya ayaw nilang tularan natin yun kasi hindi na sila makapagnanakaw pag tumulad sila ron. Di ba? Ayaw nilang tumulad sa iba na matitino. Kaya natin sinasabi to kasi nga yun ang dahilan. Maganda silang pagtularan. Kung po pwede sa kanila, pwede rin sana sa atin yun eh. Pero kailangan pareho. Hindi lang pwedeng gustuin ng gobyerno na ang tao maging mabuting mamamayan, tapos sila hindi. Hindi pwede yun. Sino susunod sa'yo? Para mo magawa yan, kailangan ang mga nasa gobyerno muna ang magpapakita ng mabuting halimbawa. Eto, tignan ninyo Kanina yung binabalita nating yung The Netherlands, yung bansa na Holland yan di ba? Mga Dutch, yan nireject din nila yung mga produkto para dito sa coronavirus na made in China. Sinundan nila yung iba't ibang mga bansa. At marami pa susunod dyan. Maliban sa Pilipinas. Ang tao dito, ayaw rin. Ayaw rin yan. Kaya lang, pinapayagan. Mga kaibigan, walang magawa tayo. Ngayon, eto isa pa, yan Japan. Alam niyo ba na sila gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga negosyo. Binabayaran nila yung gagastusan pa nila. Iko-compensate nila yung mga malalaking negosyo. Para alisin lang yung negosyo nila sa China. Isipin mo. Ito, nag-uumpisa na. Nung umpisa pa lang na hindi pa nare-reject yung BFA, madalas na nating dinidiscuss yan. Ano sabi natin? Kung inaakala ninyo, di ba nung bago si Presidente Duterte, ang dami niya supporter sa Japan, tanong nyo ngayon kung meron pa. Ilan na lang yun? Wala na yun. Mga kaibigan, wala na. Pinagtanong ko Maraming nakikinig sa atin dito na taga-Japan. Ano sabi natin noon? Huwag niyong kalabanin yung Amerikano. Hindi naman tayo kinakalaban Di ba? Ang katunayan kailangan natin sila. Ba maka-Amerikano ka? Hindi na ho. Ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na ho ngayon yung panahon na ang bansa kailangang ipaalipin mo. Kamukha ng gustong lumilitaw ngayon. Na ang gusto, magpaalipin tayo. Magkaroon tayo ng bagong gagahasa sa bansa natin na pagsasamantalahan tayo at pahihirapan tayo. Mga kaibigan, palulubugin tayo. Gagawin tayong mga alipin sa sarili nating bansa. Ito na lang yun
Bakit? Kasi desperado tong mga inchik eh. Yan ang gusto nilang mangyari, magkaroon na, makonquer nila ang mundo. Kaya nila iniimbento yung mga virus na yan. Mga kaibigan, yan ang kanilang pamamaraan kung paano nila kokontrolin ang mundo. Ano ibig sabihin? Na nire-reject yung kanilang mga produkto. Nire-reject para hindi sila magtagumpay sa kanilang mga binabala. Kaya itong mga iba't ibang bansa, Amerika at ang mga kaalyadong bansa niyan, nagsusumikap sila, pati Japan, di ba? Para sumaliksik ng lunas laban dyan sa coronavirus. Kasi pagka alam natin lahat, sila ang gumawa niya ng China. Paano kung tatanggapin mo yung sa kanila manggagaling? Di para kang luko-luko, wala kang respeto sa sarili mo. Yun ang katumbas nun. Wala kang paggalang sa sarili mo. Binaboy ka pagkatapos eh. Mga kaibigan eh. Iyan ang gagawin sa'yo. Mabuti kung basta baboy lang. Lilipulin tayo niyan eh. Isipin ninyo, mas nakakatakot itong ginawa nila, di ba? Mas grabe ito kaysa sa nuclear eh. Isipin ninyo yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon. Hindi na to usapan na aalipinin ka ng Amerikano. Tagal na natin kaalyado niyan. Ano to? Panahon ni Aguinaldo? Hindi na panahon ni Emilio Aguinaldo ngayon. Itong Amerikano ang nagsisilbing tagapagbantay ng seguridad ng mga bansa sa mundo na kanyang kaalyado. Iyan yun. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi lang tayo nanganib kung tuluyan na nga mawawala yan kasi meron pang grace period na tinatawag, di ba? Kahit na pinawalang bisa na ng gobyerno natin, yung BFA, may grace period pa yan eh. At saka yan, kinukontest pa sa Supreme Court yan eh. Ewan ko lang kung gago yung mga Korte Suprema na yan mga kaibigan. Ngayon, hindi lamang seguridad natin, kundi seguridad ng ibang bansa. Ang Pilipinas, ito mga di ba? Totoo naman. Hindi naman natin tinututulan na itong Pilipinas ay strategic defense ito ng Amerika laban sa anumang aggression, mga ganyan, di ba? Ito Pilipinas. Pero, yung sinasabi nating strategic defense ito ng Amerikano, yung position yung location ng Pilipinas, napakagandang location para maging depensa nila. Bago makarating ang digmaan sa kanila, dito muna sa atin. Totoo yun. Pero, ibig sabihin, pag nanganib ang seguridad, nawala ito. Nawala ang security ng Amerikano rito, hindi lang Amerika ang nawawalan ng security. Yan ang tandaan ninyo. Buong mundo, lalo ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kaya, nangangamba rin sila. Kaya lahat kalaban natin Hindi naman natin kalaban yan, di ba? Nung una bilib na bilib ang Malacanang sa Hapon, di ba? Nung unang-una, di ba? Bilib na bilib si Abe rin dyan
Ngayon, believe pa ba? Hindi na. Ba't ano sinabi natin noon? Tandaan ninyo. Nakikipagmabutihan kayo sa Hapon. Mabuti naman ang pakikitungo sa atin. Di ba? Oh. Hindi nyo ba alam na yung Hapon tsaka Amerikano, mas mabuti relasyon niya kumpara sa atin? O, ibig ba sabihin, yung Hapon ba, alipin ba ng Amerikano yon? Bakit? Tayo dito, yung BFA tinanggal natin, BFA lang yon. Sa Japan, napakaraming base militar ng Amerikano. Alipin ba sila ng Amerikano dahil may base militar ang Amerikano? Hindi. Kasunduan yun na ng depensa alang-alang sa proteksyon ng mga bansa. At ang masama, tayo BFA lang, yung mga base militar sa Japan, hindi nila sinasabing sila'y alipin ng Amerikano. At kailanman hindi. Matagal ako sa Japan at marami sa inyo alam ang kasaysayan ng Japan. Alam niyo kung paano magmahal sa sarili nila ang kanilang mga mamamayan. Nationalistic, yan ang diyang kilala ng Hapon sa pagiging nationalist. Mga makabayan yan, makabansa yan. Pero bakit? Hindi lang nila basta pinapaintulutan ng base militar ng Amerika sa Japan. Sila pa ang nagbabayad. Kita na ninyo, mga kaibigan. Hindi ba?